Alas 3 na nga ng hapon at uwian naman ang mga estudyante. Kaya naman lagi-laging ganito ang sistema. Tuwing uwian na ng estudyante, maraming batang naglalaro dito sa harapan ng bahay namin. Kaya naman yung mga anak ko tuwan-tuwa. Kasi doon nga sa bahay namin sa Cavite, hindi nga sila makalaro dahil walang mga batang masyado. Dito naman sa amin, upod ng madami ng bata. Kaya naman itong bunso ko, dali-dali agad nagyakag dito sa kalsada. Ang gagawin lang naman dito ay maglalakad pabalik-balik. At kahit nga katirikan ng araw, nako naggayakag maglakad dito sa kalsada. Ito nga naman kami dito sa harapan ng pinsan ko, nangangapit bahay at nakikimarites na din. Aba, samantalahin ko na to, paminsan-minsan lang to makipagmaritisan. At nang mapagod na nga ang mga anak ko sa kalalaro sa kalsada, nako pumunta na kami dito sa loob ng bahay namin. At dahil nga pagod sila, nako ito magmimerienda sila ng juice at saka pandesal. Tingnan niyo naman mga anak ko, talagang halatang pagod na pagod sa paglalaro. Kaya naman ito, isang malaking pandesal ang mini merienda. At dahil alas 5 na nga ng hapon, hinahayaan ko muna sila magpahinga at mamaya-maya paliliguan ko lang nga sila. Talaga tong mga anak ko nasabik naman sa paglalaro. Dahil ngayon nga lang nakakita ng maraming batang naglalaro dito sa kalsada. Sa bahay kasi namin sa Cavite, andun lang sila sa loob ng bahay namin. Hindi nga pwedeng lumabas ng kalsada at nako, talagang namang masasagasaan. Ang dami kasing sasakyan at ang bibilis at ang lalaki pa ng dumaraan doon. Hindi nga katulad dito at pag marami nga naglalaro sa kalsada ng mga bata, nagmimiro ng mga driver. Fast forward na nga tayo mga mare, nung kumagat na nga yung dilim. Nakain ko na nga sila at pinaliguan na din. Dahil alam niyo naman ng mga bata, pag napagod na pagod sa paglalaro, ang katawan nila makati. Kaya nung napahinga at nung nakakain nga sila, pinaliguan ko na. Sa dami nga nilang nakain, ito magpapahinga nga muna sila at habang magpapahinga sila, ito magtitiklop ako ng nilaban ko kahapon. Yes mga mare, isang bundok na tiklupin nga itong titiklupin ko. Dahil nga nung laban ni nanay nung isang araw pa, ito hindi pa nga natitiklop, itisasabay ko na rin sa mga tiklupin ko ngayon. Sabi ko nga sa kanila para hindi tama rin sa pagtitiklop, pagkahango nga sa sampayan ay tiklupin na nga nila. Kung hindi mo nga agad-agad titiklupin, nako matatambakan nga. At pag natambakan ka, lalo ka nga tatama rin. Kaya heto, nung pagkaligo ko lang nga rin ng gabing yun, dahil nga din napagod ako sa pagbubantay nung naglaro yung mga anak ko sa kalsada. At habang nagpapababa ng kinain tong mga anak ko at ako, tinatapos ko na nga itong tuklupin para makapagpahinga na kami dun sa loob ng kwarto. Asya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nga nakaka-follow, mag-follow ka na. At kung nagustuhan mo naman itong video ko, pwede mo naman ipa-like at share. At salamat sa panonood. Diyan na nga kayo. Bye-bye! Hi! Hello mga mare! Sinasabi ko nga sa inyo na napakasarap mga magtrabaho pag sa umaga. Yung tipong katatapos mo nga lang magkape magli-restart ka na magtrabaho dito sa loob ng bahay. Yes mga mare, ganun nga ang ugali ko sumulat sa pulpa. Kaya ito mga mare, sinisimulan na nga namin ng bunso ko na maglinis dito sa loob ng bahay. At sa lagay na nga itong mga mare, nasa eskwelahan na yung mga estudyante. Kaya naman, free na tayo upang maglinis. Yung panganay ko nga pala mga mare, nandun nga sa hipag ko at siya ang nag-aalaga dun sa panganay ko. At yung bunso ko naman na eto, nakikisalo sa aking pagbablog at sa paglilinis. Kaya naman, hindi masyadong magulo ang aking paglilinis ngayon. Tunay nga mga mare na napakasarap nga sa mata ng pagyari mo maglinis. Ang sarap nga din sa pakiramdam na nakapaglinis ka na. Tapos unti-unti mo nakikita yung mga nalinisan mo na yung malinis na nga. Ano daw? Bahala na kayo umintindi sa mga sinasabi ko basta ako nakapaglinis na. Bali yung kwarto nga lang pala namin ang nalinisan ko dahil yung isang kwarto ngayon nakalak nga. Ito nga pala nga sala yung nalinisan at nalampasuhan ko na nga rin. Pagpasensya nyo na nga muna mga mare, ay hindi pa nga tapos na ipinapagawa. Inuunti-unti kasi ito ng kapatid kong nasa Singapore. Kaya ito yung iba hindi pa nga natatapos gawin. Alam na alam nyo naman mga mare, pag nagpapagawa ka nga ng bahay, matibay ang pundasyon mo. At higit sa lahat mga mare, matibay din yung wallet mo. Siyempre mga mare, kung nagpapagawa ka nga at kung sapat nga lang yung budget mo, dapat unti-untiin nga. Hindi naman kailangan biglaan yung pagpapagawa, lalong-lalo na kung kulang pa ang budget. Ang lahat na nga ito mga mare ay bunga ng pagsisikap ng aking kapatid sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Nagsakripisyo ang aking kapatid na iwanan ng kanyang mga anak dito sa Pilipinas. Para nga maibigay na yung pangangailangan ng kanyang mga anak, lalong-lalong na't may nag-aaral na siyang kolehiyo ngayon. Tunay nga mga mare, pag nanay ka, lahat isasakripisyo para sa mga anak mo. Maibigay nga lang yung magandang buhay na pinapangarap mo sa kanila. O siya, mabalik nga tayo dito sa paglilinis natin. Ito nga ang bunso ko pagkatapos nga maglinis namin sa bahay. Heto nga't nagyakag na naman papunta ng kalsada. Ala naman gagawin dito kung di maglakad-lakad lang naman. Siyempre nga mga mare, walang nagdadaan ng mga sasakyan dito. At wala rin masyadong mga bata dahil mga nasa eskwelahan na. Kaya naman tong bunso ko parang ang hari ng kalsada kung maglakad. Kusa nga umuwi nung napagod na. Pagdating nga ni nanay, nakita ko nga naggugupit dito ng talbos ng kamote sa labas ng bahay namin. Napakasarap nga daw ilaga. Lalong-lalo na pag ang sausawan may bagoong na may kalamansi na may sili. Ay siya, kulang na naman isang kalderong kanin dito pag itong inulam namin. Alam niyo naman mga mare, na ganitong ulam nga ang nami-miss ko pag umuwi nga ako dito sa probinsya. Kaya nga itong ang kainaman pag may tanim ka sa bakuran mo. Ora mismo magkakaulam ka. Diyan na nga kayo, bye-bye. Nagkandera pa sa pagkanta at nasisintanados ka ba?
What? Wala! Uri pa niya. Tawagin niyo. You're safe in my heart will go on and you say that's the way you have to show. Wherever you are, I say that's the way you want to show you. Wherever you are, I believe that my heart will go on. Baby, can't you see? Please come on. Ay naku mga mare, highly recommended ko nga sa inyo ito. Metal Dish Rack Organizer. Na tamang-tamang nga kung malit nga lang space ng lababo nyo. Pwede nyo nga ilagay ito sa taas ng lababo nyo. Ang kagandahan nga nito mga mare full setup na nga ito. Lahat nga pwede nyong mailagay, ultimo sangkalan nyo. Pasok na pasok nga ito kung team aesthetic nga kayo. At meron din namang kulay black kung gusto nyo ng itim. At kagandahan nga nito mga mare, diretso na nga sa lababo yung tulo ng tubig ng mga plato nyo. Ang ganda nga nito mga mare, may cover na nga siya para hindi nga pasukan ng mga insekto. O alam nyo na, nasa comment section ng link kung saan mabibili. Bye-bye! Ay! Dito pa itinambak!
Libre yan naman, hindi iyak. Ay, matapang si JB. O, bilang ka, JB. Masasakit pa paano ko dyan eh. Yung hangip. Si Aliyah nga eh. Ano gusto mo? Hindi ka sinelas. O, matapang si JB. Mamaya, papakita namin sa mama niya. Huwag kang malikot ha. Matapang yan eh. Nakapiraso braso. Kaya nga eh, natana. Opo na yan, Ronnie yan. Opo. Ito po, ma'am. Hindi pa po. Eh, the-vlog eh. Pahiga ng vlog. Matapang yan. Ay, matapang yan. Talagang matapang. Ipapakita ko sa mama niya mamaya. O, bilang ka nga, Apo. O, bilang ka. O, bilang ka daw, bilang ka daw. 1, 2, 3. Ay, tatapang sa mga. Hindi na malayo na. O, halika na, halika na. Smile ka sa picture, katapang, o. Tapang.